Good day everyone. I am Ashley Rage B. Chudon from ISAT College, Dasmariñas. Today, we are going to discuss human augmentation. First of all, when it comes to human augmentation, who comes to mind? Mine is Iron Man from Marvel. For me, Iron Man is the best hero for me. Iron Man can boost all human limits. He can fly, shoot lasers from his palm, and especially the armor that can boost human capabilities. Feel excited? Here, here we're going to tackle all about human augmentation. What is human augmentation? Human augmentation refers to the use of technology to enhance human abilities or extend physical, cognitive, or sensory capabilities. It combines advancement in fields like biotechnology, robotics, artificial intelligence, and neuroscience to improve how humans interact with their environment and overcome limitations. Types of human augmentation. There are three types of human augmentation. One is physical augmentation, enhancing physical abilities such as strength or mobility through exoskeletons or prosthetics. Two, cognitive augmentation, boosting mental process like memory or decision making with brain-computer interfaces or AI tools. And last one is sensory augmentation, expanding or improving sensory input, such as enabling colorblind individuals to perceive colors or allowing people to sense infrared lights. Replicating human ability through human augmentation. Human augmentation focuses on replicating and enhancing human abilities by integrating advanced technologies with biological functions. This approach aims to bridge gaps caused by physical, cognitive, or sensory limitation, as well as to push human potential beyond natural capabilities. Supplementing human abilities through human augmentation. Human augmentation is a transformative approach to enhancing or supplementing human abilities through advanced technology. It seeks to overcome human limitations, improve performance, and enable new capabilities by integrating biological, mechanical, and digital systems. Exceeding human ability through human augmentation. Human augmentation not only compensates for disabilities but also enhances and exceeds natural human abilities. This concept involves leveraging advanced technologies to push physical, cognitive, and sensory capabilities beyond their natural limits, enabling individuals to perform tasks previously impossible for humans. Here are the example of real-life human augmentation. Naked prosthetic specialize in creating durable, custom prosthetic devices for individuals with finger loss. Their goal is to improve the lives of finger amputation patients by providing functional and practical finger prostheses. Number 2. Skylight, a platform developed by Upskill in collaboration with Google, creates smart glasses for aviation engineers. These glasses help ensure BNOTs, vital components of jet engines, are properly tightened. They detect when a BNOT is being tightened or use a Wi-Fi connected torque wrench to verify the correct fastening, preventing engine
Tesla Suit is a wearable haptic technology that simulates experiences and enhances user skills by controlling temperature, providing feedback, and tracking movements. While currently used for VR immersion, its concept is closely related to human augmentation technology. HoloLens 2 is a mixed reality device that allows users to visualize and manipulate holographic objects. It enhances collaboration with various industrial and commercial applications, including gaming, employee training, and 3D design and collaboration. Neuralink, founded by Elon Musk, is a neurotechnology company focused on developing a brain-computer interface or BCI. If successful, it would allow individuals to interact with computers at a neural level. While still in its early stages, Musk is optimistic about its potential. eSight is a wearable device similar to glasses that helps legally blind individuals see their surroundings. It uses front-facing cameras to, to capture the environment in near eye quality and displays it on screen in front of the wearer's eyes. Bioprinting is the process of creating organic tissues such as organs, bones, and skin using 3D printing technology. While it's still in while still in its early stages, it has the potential to revolutionize the medical industry and healthcare as a whole. Zapata Flybird Air is a hoverboard powered by turbojet engines, allowing users to stand on it like a skateboard or surfboard and fly at speed of up to 140 km per hour. However, the technology is currently quite expensive. Solar Ear is a company that creates affordable solar rechargeable and eco-friendly hearing aids, providing an alternative to traditional hearing aids for people with hearing impairments. Good day everyone, panibagong video na naman tayo para matuto about sa technology. So first, let me introduce myself. I am John Lloyd Disita, student of Bachelor of Science and Computer Science, and nandito ko para turuan kayo at magbigay impormasyon sa inyo about sa technology. So, without further ado, let's start. This is Module 4, so continuation lamang ito ng pag-aaral natin about sa human-computer interaction. So balikan muna natin, magbalik tayo kung ano nga ba yung ibig sabihin or anong meaning ng human-computer interaction. So simply, human-computer interaction is the study of how human interact with technology. So ganun lang kasimple. Inside that, meron tayong tinatawag na prototyping. So ayun yung topic natin for this module. So ano nga ba yung prototyping? So, prototyping is like a sample version or practice version ng isang app or isang software. So, hindi siya final pero binibigyan nito ng opportunity ang isang programmer o isang developer para makita kung ano yung function, kung ano yung magiging itsura ng kanilang ginagawang application or software at kung paano rin ito gagamitin ng mga users. Me as a student of programming, nakatakal na kami ng gumagawa kami ng mga application for activities. So, importante itong prototyping na to para ma-check talaga namin ng paulit-ulit kung maganda yung kakalabasan ng aming applications. Dito papasok yung meron tayong tinatawag na debugging kung saan pasok din siya sa prototyping. Yung debugging is dun yung paraan para makita mo yung mga bugs na kailangan nating alisin para maging magandang performance o magandang gamitin yung ating application. Nandito rin yung ipinagamit namin yung aming application sa labas or sa mga taong gagamit, possible na gagamit yung application na yun. So humingi kami ng mga opinions, kung ano ba yung kulang, kung ano ba yung maganda,
kung ano ba yung dapat idagdag ng mga function na kinakailangan ng mga tao. So nag-create tayo ng isang application o isang software na kapakipakinabang sa tao. So yung prototyping, isang paraan para makagather tayo ng mga possible na objectives na pwede nating ilagay dun sa ating application or software. So let's dig deeper and discuss about the important aspects ng prototyping sa field ng human-computer interaction. So sa paggawa ng isang prototype, magandang isaalang-alang natin ang mga important aspects para maging maganda ang kinalabasan ng ating paggawa ng prototype. So ang una dito ay ang visualization. So ano nga bang visualization? Ang visualization ang ginagamit sa paggawa ng prototype para makita kung anong itsura o anong kakalabasan ng isang application o isang software. So, including the screens, the buttons, and kung ano yung mga feature na pwedeng ibigay sa mga users. So, ito ang isang sa pinakamahalagang aspect ng isang prototype. So, dito mapapakita kung magugustuhan ba ng user yung itsura o function at service na pwedeng ibigay ng software ninyo o application ninyo. Pangalawa ay interactivity. So, ito ay kung paano yung mga user, kung paano nila gagamitin yung mga task doon, kung paano sila mag-i-interact doon sa software o sa application na ginamit mo. So, paano ba gumagana, ano ba yung mga service na pwede nilang gamitin, and mahalaga ito, tinutulungan nito yung mga designer at mga developers natin para makakuha ng kung ano ba yung mga kailangan, kung tama ba yung mga nilagay nila doon na service or functions. Ito sa aspect na to ay makikita mo na kung gaano ba talaga kaganda yung function ng software o application na ginawa mo. Kasi maganda man yung design, maganda yung buttons, maganda yung mga pages, kung hindi naman maganda yung service na mabibigay dun sa tao, kung hindi naman kailangan yung service na nandoon na nilagay mo sa software mo. So mahalaga na interactivity na yon makita mo agad kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga function na kailangan ng tao. So napakahalaga nito. Isa ito sa mga talagang nasa top ng isang prototype o isang application na dapat ginagawa ng mga developers. Pangatlo ay ang feedback gathering. So mahalaga ito. Dito na yung paraan o dito na yung stage kung saan kukuha na tayo ng feedback mula sa tao. Kung ano ba yung experience sila doon sa ginawa nating prototype o ginawa nating application. So dito na tayo kukuha sa mga experts, sa mga tao, mga opinions na nila ang kukunin natin. Para bago natin ma-finalize yung ating application, maganda na. Gusto na ng tao yung nandoon sa ating application. So important tips sa pag-gather ng feedback, hindi lamang yung magagandang feedback yung kukunin natin. Dapat yung mga pangit na feedback din, ibig sabihin, pag pangit yung mga feedback, ibig sabihin nun ay may kulang sa ating software o sa ating application. So, pansinin natin yun, wag nating isang tabi yun dahil makakatulong naman sa atin yung mga feedback na ganun. Pang-apat ay ang early testing o mas familiar ata kayo sa beta testing. So lahat ata ng apps, games, kung ano mang application, merong ganyan para ma-testing o ma-uncover yung mga problema o mga errors na pwedeng nandoon pala pero hindi makita ng developer dun sa application na yon. So ipinapalaganap yun, ipinapa-testing, ipinapublish yun by beta para makita ng mga tao kasi yung mga tao minsan nakikita nila kahit maliliit lamang na error. So mahalaga yung mga gantong type ng application na pinapublish natin kasi yung tao naman yung gagamit So sila dapat yung makakita kung ano yung mga maling nandoon sa application mo. Gawin nating halimbawa yung Minecraft. So isa ako sa naglalaro nun. So possible na dumaan ka din sa pagkabata at naglaro ka din ng Minecraft. So meron tayong mga beta testing doon. So naglaro ako ng mga beta testing and yung beta testing ay merong mga features na mga updated na. So, yung mga updated features na yon hindi pa rin masyadong alam ng mga developer kung may mga error pa ba dun or wala na. So, mahalaga yung mga beta testing or tinatawag natin na early access or early testing dun sa ating application or prototype. Lastly is iterative design. So, ito yung paraan ng mga developer or mga designers na magkaroon ng maraming copies. Yung mga copies na yon nagdedepende dun sa mga feedback ng mga gumamit or nagtest ng kanila mga prototypes or application nila. So, hindi nila pwedeng i-delete yun kasi mahalaga din yun na mabalikan nila yung mga nakaraang version ng application na ginawa nila. Kung ano na ba yung improvement, kung ano na ba yung mga pinalitan nila doon. Makikita nila kung ano pa yung mga nawala, kung ano yung mga nadagdag nila. So, mahalaga din to, yung iterative design. So, lahat ng ito ay napakahalaga. So, kung isa ka man sa nagbabalak na gumawa o isang maganda or magaling na developer ng isang application, itong mga aspects na ito ay kailangan alam mo. Kumbaga,
Mahalaga ito eh. Ito yung dapat na meron dun sa iyong application na ginagawa para pag tapos mo na gawin, napakaganda, magandang feedback na makukuha mo. Kung ibebenta mo man yun, malaking kita ang makikita mo dun sa ginawa mong application. So lastly, pag-usapan natin ang about sa types ng prototype. So, meron tayong tinatawag na low fidelity. So, yung low fidelity is like scratch paper. So, dito para tayo nagdo-drawing or naglalagay tayo ng mga kumbaga pinaka-outline ng ating application. So, kung saan nakalagay yung buttons, kung ano yung mga design ng bawat pages ng application natin. So, mahalaga ito na panimula ng ginagawa nating application o software. Pwede tayong gumamit dito ng Photoshop or meron tayong mga online na sites kung saan makakakuha tayo ng mga templates na pwede naman nating palitan ng kulay na makakatulong sa atin na ma-visualize kung ano yung gagawin nating application. Madalas, hindi naman to kumukonsume ng maraming time, ng maraming effort, ng maraming pag-iisip kasi kumbaga pinaka-overview lang nito, pinaka-outline ng ating application or software na ginagawa. Second and lastly is high fidelity prototype. So, ito ay more realistic na siya na prototype kung saan meron tayong makikita or magagamit na natin yung mismong application o software na ginagamit natin kahit prototype pa lang siya. Hindi siya final, kumbaga prototype siya na pwede mong ipagamit sa mga user ng kung ano na yung pinaka-function na gusto mo dun sa iyong application. So, mas nagko-consume na siya ng maraming time kaysa sa low fidelity. So, pwedeng mag-code ka na dito, inaasikaso mo na or ginagawa mo na yung back-ends, tsaka yung front-ends, sabay na dun sa application na ginagawa mo. So, lahat ng types of prototypes natin ay mahalagang pagdaanan mo. Magsimula ka sa low, kasi dito makikita yung overview, yung pinaka-sketch at outline ng iyong application or prototype. And papunta ka na rin dun sa high fidelity para matesting mo rin yung function ng iyong application. So lahat ng ito ay importante sa paggawa kung sakaling nagbabalak ka man o sa nanonood man nito, kung ikaw ay magbabalak maging developer ng isang application, lahat ng ito na i-discuss natin ay mahalaga sa paggawa ng application. And that's our module 4 topic end. So, maraming salamat sa pakikinig at panonood mo. And I hope may natutunan kayo kahit kaunti man lang sa pinagkasabi ko kanina, no? And once again, I'm John Lloyd Lasita, student of Bachelor of Science and Computer Science, nagbibigay sa inyo ng impormasyon about sa teknolohiya. And hanggang sa susunod na pag-aaral natin ng technology. Salamat! Paalam! At ang i-record ko po ngayon sa HCI 102 ay Module 5. So, ano nga po ba naman ng Module 5? Ang Module 5 po ay tungkol sa types and fidelity of prototypes. So, ano nga po ba ang fidelity? Fidelity refers to the level of detail and functionality in a prototype. Can range from low fidelity, which is more abstract and simple, to high fidelity, which is more detailed and functional. So, sabi dito, may two types of po yung fidelity. Yung isa low fidelity and yung isa naman ay high fidelity. At pinagkaibahan po nila ay mas nagiging detailed and function pagdating sa high fidelity. So, ito po yung mga examples para sa low fidelity. Una ay sketches or hand-draw representation, visualize ideas and layout. Sumunod naman po yung paper prototypes, physical mock-up using papers or other materials for basic user testing. Sunod naman ay click-through prototypes, digital version with link static screen to simulate the navigation and basic interaction. Ayun na po yung mga example ng low fidelity prototypes. Mga basic pa lang po. Sumunod naman po tayo sa high fidelity prototypes. Ito na po yung medyo more detailed and functional na po siya. So, ang purpose po ng high fidelity prototypes is suitable to later stages of development to test detailed design and functionality. So, ito na po yung parang second step. Ganun. Mas malaki na yung kailangan niya i-test. So, ang meron po dito ay, ang examples po niya ay interactive prototypes. Dito na po yung papasok yung digital prototypes that can stimulate real user interaction while using tools like Adobe and Figma.
Sumunod naman po ay digital prototypes, fully designed digital version, edited graphics and animations. And sunod naman po yung coded HTML, CSS prototypes, developed using actual code, providing the closest representation of the final product design and functionality. Dito naman po medyo mas ano na nga po siya, kailangan na po nitong mag-interact mismo dun sa user para mas ma-navigate po nila ng maayos. And matest try po nila yun ng maayos kung nagana po talaga siya. And ang real life example ko naman po dito ay ganun pa din po sa HP, sa Happy Paws. Dito po, ang ginawa po namin para po sa website ay naggawa po kami ng prototype for website layouting. Dito po, dun po kami bumase kung ano po yung magiging itsura mismo nung pinaka totoong website. So, nag-layout po yung kasama ko na graphic designer. Yung layout niya, yun mismo po yung ginawa namin para sa functionality. Ang ginamit niya po dun ay Photoshop. Yung mga ganun po. Ayan. Tandaan po natin na ang kahalagan ng fidelity sa pagbuo ng prototypes ay hindi maaaring isang tabi. Ito ay nagtitiyak ng kalidad at epektibong pagpapatupad ng ating mga disenyo mula sa konsepto hanggang sa aktual na paggamit ng mga gumagamit.